Bakit napakamalupit at napakademonyo ng Japan noong World War II? Sa katunayan, halos milyon ang pinatay at pinahirapan nila sa iba't ibang bansang nasakop nila. Pero ang tanong ay ganito, ganito na ba sila noon pa man? Ang sagot ay hindi. Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano humantong sa pagiging malupit ang bansang Japan noong World War II. Kaya naman simulan na natin. Kapag pinag-uusapan ang Japan noong World War II, madalas nating maalala ang malalaking digmaan at matinding pagsalakay na ginawa ng Japanese military sa maraming bahagi ng Asia. Pero hindi naman talaga biglang naging ganito ang Japan. Hindi isang tao lang ang dahilan kung bakit naging agresibo ang Japan. Sa halip, unti-unti itong nangyari dahil sa mga desisyon ng government, military at mga leader nito. Unti-unting nagbago ang Japan. Pinalakas nila ang kanilang military at ginawang moderno ang bansa. Habang lumalakas sila, gusto rin nilang magkaroon ng mas malaking kontrol at teritoryo sa Asia. Para maintindihan kung paano ito nangyari, kailangan nating bumalik sa mahigit 70 years bago ang World War II. Noong kalagitnaan ng 1800s, ibang-iba pa ang Japan. May emperor sila pero ang tunay na kapangyarihan ay hawak ng shogun at ng mga local leader na tinatawag na daimyo. Mahigit 200 years ding nilimitahan ng Japan ang pakikipag-ugnayan nito sa maraming foreign countries. Hindi ibig sabihin na wala itong kahit anong kontak sa labas, kundi may limitadong trade at communication pa rin, lalo na sa Dutch, Chinese at ilang kalapit na bansa. Pero mahigpit na kontrolado kung sino lang ang maaring pumasok at makipagpalitan ng mga produkto sa Japan. Nagbago ang lahat noong 1853. Dumating sa Japan si Commodore Matthew Perry kasama ang mga barkong pandigma ng Amerika. Gusto ng United States na buksan ng Japan ang ilang port para makapasok ang kanilang mga barko at makapagpalitan ng mga produkto. Malinaw sa Japanese leaders na mas advance ang mga barko at armas ng Western powers. Alam din ng Japan ang nangyari sa China. Natalo ito ng Britain sa Opium Wars at napilitang magbigay ng mga espesyal na karapatan sa mga Western countries. Kaya natakot ang Japan na baka mangyari rin iyon sa kanila. Ayaw ng Japan na mangyari rin iyon sa kanila. Kaya noong 1854, pumayag ang Japan sa Convention of Kanagawa na nagbukas ng ilang Japanese port sa mga American ship. Para sa maraming Japanese, nakakahiya ang sitwasyon. Pakiramdam nila ay napilitan silang sumunod dahil mas malakas ang military ng West. Dahil dito, maraming Japanese ang nawalan ng tiwala sa Tokugawa government. Para sa kanila, mahina na ito at hindi kayang protektahan ng Japan. Kaya noong 1868, natapos ang pamumuno ng shogun at nagsimula ang Meiji Restoration, kung saan ibinalik ang kapangyarihan sa emperor. At dito na nga dumating si Emperor Meiji at sa panahon niya ay nagsimulang baguhin ng mabilis ang Japan. Alam ng mga leader nila na kung mananatiling mahina ang bansa, baka sakupin din sila ng mga Western country. Kaya pinag-aralan nila kung paano naging malakas ang Europe at Amerika. Pinalakas nila ang military, nagpatayo ng mga pabrika, tren at barko at inayos ang education at government. Nagpadala rin sila ng mga estudyante at officials sa ibang bansa para matuto. Gumawa rin sila ng modernong army kung saan pwede nang maging sundalo ang ordinaryong lalaki, hindi lang samurai. Sa loob lang ng ilang dekada, naging isa ang Japan sa pinakamodernong bansa sa Asia. Noong 1889, gumawa rin sila ng bagong constitution at nagkaroon ng parliament na tinatawag na Imperial Diet. Sa kabila nito, noong una, ang goal lang ng Japan ay maging malakas para hindi sila masakop ng mga Western country. Pero habang lumalakas ang bansa, gusto rin ng ilang leader na lumawak ang kontrol ng Japan sa Asia. Tiningnan nila ang Britain, France at Russia na may malalaking empire at naisip nilang kailangan din ng Japan ng sariling teritoryo at resources. Isa sa pinakamahalagang lugar para sa Japan ang Korea. Malapit ito sa Japan at nasa pagitan ng China at Russia. Natatakot ang Japan na kapag nakontrol ng isang malakas na bansa, ang Korea, baka maging banta ito sa kanila. Pero malakas din noon ang influence ng China sa Korea. Dahil dito nagkaroon ng digmaan ang Japan at China noong 1894. Tinawag itong First Sino-Japanese War. Marami ang nagulat dahil natalo ng Japan ang China. Natapos ang digmaan noong 1895. Pagkatapos nito, nawala na rin ang kontrol ng China sa Korea at napunta naman sa Japan ng Taiwan. Dahil sa tagumpay na ito, lalo pang tumaas ang tiwala ng Japan sa sarili nitong military. Naisip ng mga leader nila na kaya nilang makasabay sa malalaking bansa. Pero hindi nagtagal, Russia naman ang nakabangga ng Japan. Gusto rin ng Russia na palakasin ang kontrol nito sa Korea at Manchuria, isang malaking lugar sa Northeast China. Sinubukan munang mag-usap ng Japan at Russia pero hindi sila nagkasundo.
Kaya noong February 1904, sinalakay ng Japan ang Russian fleet sa Port Arthur. Dito nagsimula ang Russo-Japanese War. Marami ulit ang nag-akala na matatalo ang Japan dahil napakalaki at napakalakas ng Russia. Pero natalo ng Japan ang Russia sa ilang malaking labanan sa lupa at dagat. Natapos ang digmaan noong 1905. Mas lumakas ang kontrol ng Japan sa Korea at lumaki rin ang influence nila sa Southern Manchuria. Nakuha rin nila ang southern part ng Sakhalin Island. Napakalaking tagumpay nito para sa Japan. Isa itong malaking patunay na kaya ng isang Asian country na talunin ng isang malaking European power. Dahil dito lalo pang lumakas ang pride at nationalism sa Japan. Pero para sa mga kalapit na bansa, nagsisimula ng maging mapanganib ang Japan. Ang bansang dati ay nangangamba na masakop ng ibang bansa ay siya na ngayon ang nananakop. Pagkatapos manalo ng Japan sa Russia, mas lumakas pa ang kontrol nila sa Korea. Noong 1905, halos kontrolado na ng Japan ang Korea, lalo na sa pakikipag-ugnayan nito sa ibang bansa. At noong 1910, tuluyan ng sinakop ng Japan ang Korea at ginawa itong bahagi ng Japanese Empire. Dito naging malinaw na hindi na lang sariling proteksyon ang iniisip ng Japan. Gusto na rin nitong magkaroon ng mas malaking empire sa Asia. Nung nagsimula ang World War I noong 1914, kumampi ang Japan sa Britain at iba pang allied countries. Ginamit ng Japan ang digmaan para sakupin ang ilang teritoryo ng Germany sa China at Pacific. Pagkatapos ng digmaan, kinilala ang Japan bilang isa sa malalaking power sa mundo. Pero kahit lumalakas ang Japan, maraming Japanese ang pakiramdam ay hindi pa rin sila pantay sa Europe at Amerika. May mga pagkakataon na hindi sila binibigyan ng parehong respeto at may discrimination din laban sa mga Japanese sa ilang Western countries. Dahil dito lalo pang lumakas ang galit ng ilang nationalist sa West. Pagsapit ng 1920s, may eleksyon at civilian government pa rin sa Japan. Pero habang tumatagal, mas lumalakas ang military. Maraming sundalo at nationalist ang naniniwalang mahina ang mga politician at kailangan pang palakasin ng Japan. Dumagdag pa ang problema sa economy at gulo sa politics. May mga politician at businessman sa Japan ang pinatay ng mga extremist dahil kumukontra sila sa military. Dahil dito, mas nahirapan ang civilian government na pigilan ng army. Hindi rin isang tao lang ang dahilan kung bakit naging agresibo ang Japan. Maraming grupo sa army, navy at government ang nagtulak sa bansa na palawakin ang teritoryo nito. So ibig sabihin para sa mga military ng Japan ay walang silbi ang kanilang mga politiko. At dahil dito, noong 1932, pinatay si Prime Minister Inukai Tsuyoshi ng mga batang naval officers na gustong palakasin pa ang military. Hindi ibig sabihin nito na agad nawala ang civilian government. Sa halip mas lumakas lamang ang mga militar. Hindi rin nagustuhan ng ibang bansa ang ginawa ng Japan sa Manchuria. Kinondena ito ng League of Nations, isang samahan ng mga bansa na ginawa para makatulong na maiwasan ang mga bagong digmaan. At sa halip na umalis ang Japan sa Manchuria, ay umalis ang Japan sa League of Nations noong 1933. Mas lalo nitong inilayo ang Japan sa ibang bansa. Noong 1936, nagkasundo ang Japan at Nazi Germany na makipag-alyansa laban sa communism. Tinawag ang kasunduang ito na Anti-Comintern Pact at mas lumalim pa ito noong 1940. Nagkaisa ang Japan, Germany at Italy. Ang kanilang kasunduan ay tinawag na Tripartite Pact. Samantala, hindi natapos sa Manchuria ang paglawak ng Japan. Noong July 1937, nagsimula ang mas malaking digmaan sa pagitan ng Japan at China. Mabilis na nakuha ng Japanese military ang ilang malalaking lungsod at lugar sa silangang bahagi ng China. Pero hindi sumuko ang China, kaya tumagal ang digmaan ng ilang taon. Habang lumalaki ang digmaan, maraming sibilyan ang naging biktima. Isa sa pinakakilalang nangyari ay ang Nanjing Massacre noong 1937. Pagkatapos makuha ng Japanese troops ang Nanjing, napakaraming sibilyan at bihag na Chinese soldiers ang pinatay. Maraming babae rin ang ginahasa. Tinatayang umabot sa daan-daang libo ang namatay. Bagamat magkakaiba ang bilang na ibinibigay ng mga historian. May isa pang madilim na bahagi ng digmaan na matagal na hindi gaanong napag-uusapan. Ito ang Unit 731, isang secret military unit ng Japan sa Manchuria. Gumawa sila ng mga eksperimento sa mga bilanggo, karamihan ay Chinese. Sinadya nilang mahawahan ng malulubhang sakit ang ilang biktima para pag-aralan kung paano kumakalat at pumapatay ang mga sakit. Libu-libong tao ang ginamit sa mga ganitong eksperimento at gumamit din ang Japanese military ng biological weapons sa ilang bahagi ng China. Hindi lamang China ang nakaranas ng ganitong kalupitan.
Habang lumawak ang Japanese Empire, maraming sibilyan at prisoners of war sa iba't ibang bahagi ng Asia ang nakaranas ng sapilitang trabaho, gutom, pananakit at pagpatay. Mahalagang tandaan na ang mga kalupitang ito ay ginawa ng Japanese military at government noong panahon ng digmaan. Hindi ibig sabihin na lahat ng ordinaryong Japanese ay gumawa o sumuporta sa mga ito. Sa kabila nito, habang patuloy ang Japan sa China, lumalaki rin ang problema nito sa United States at iba pang Western countries. Kailangan ng Japan ng napakaraming oil at iba pang raw materials para sa military at mga factory nito. Marami sa mga kailangan nitong resources ay galing sa ibang bansa. Nang maglagay ang United States ng mas mahigpit na limitasyon at sanctions laban sa Japan noong 1940 at 1941, lalo itong nahirapang kumuha ng oil. Nahaharap ngayon ang mga Japanese leaders sa malaking desisyon. Maari silang umatras sa ilang nasakop nilang lugar para mawala ang sanctions o maari nilang subukang kumuha ng oil at resources sa Southeast Asia gamit ang military. Pinili nila ang pangalawang paraan. Noong December 7, 1941, biglang sinalakay ng Japan ang American Naval Base sa Pearl Harbor, Hawaii. Dahil dito, pumasok ang United States sa digmaan laban sa Japan. Kasabay nito, mabilis ding umatake ang Japan sa maraming lugar sa Asia at Pacific. Sa loob lamang ng ilang buwan, nakuha ng Japan ang Hong Kong, Malaysia, Singapore, malaking bahagi ng Burma, Dutch East Indies na ngayon ay Indonesia at ang Philippines. Pumasok din ng Japanese troops sa Thailand at napilitang kumampi ang Thai government sa Japan. Sa maikling panahon, napakalaki ng teritoryong kontrolado ng Japanese Empire. Pero hindi nagtagal ang sunod-sunod na tagumpay ng Japan. Noong June 1942, natalo ang Japanese Navy sa Battle of Midway. Malaking pagbabago ito sa digmaan dahil nawalan ng Japan ng mahahalagang aircraft carriers at pilots. Pagkatapos nito, unti-unting nagsimulang umatake pabalik ang United States at mga kaalyado nito. Gumamit ang United States ng strategy na tinatawag na island hopping. Sa halip na kunin ang bawat isla na hawak ng Japan, pinili nilang sakupin ang mahahalagang isla na maaari nilang gawing sentro ng operasyon. Unti-unti silang lumapit sa Japan habang pinuputol ang supply ng Japanese forces sa ibang lugar. Noong 1944, bumalik ang American forces sa Philippines. Pagsapit ng 1945, napakalapit na ng labanan sa mismong Japan. Nakuha ng United States ang Iwo Jima at Okinawa. Pero napakaraming sundalo ang namatay sa magkabilang panig. Noong August 6, 1945, naghulog ang United States ng atomic bomb sa Hiroshima. Makalipas ang 3 araw, isa pang atomic bomb ang ibinagsak sa Nagasaki. Noong Agosto 8, nagdeklara rin ng digmaan ang Soviet Union laban sa Japan at sinalakay ang Japanese forces sa Manchuria. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, pumayag ang Japan na sumuko noong Agosto 14. Ang formal na pagsuko ay ginawa noong Setyembre 2, 1945. Natapos ang Japanese Empire pero naiwan ng napakalaking pinsala sa buong Asia. Milyon-milyong sundalo at sibilyan ang namatay sa mga digmaang sinalihan ng Japan, lalo na sa China. Hindi rin madaling magbigay ng iisang eksaktong bilang dahil magkakaiba ang paraan ng pagbibilang ng mga namatay sa labanan, gutom, sakit at mga massacre. Pero may mas malaking tanong, paano umabot sa ganitong punto ang Japan? Hindi sapat na sabihing likas na marahas ang mga Japanese. Mas komplikado ang nangyari. Sa loob ng maraming taon, binago ng government at military ang paraan ng pag-iisip ng maraming tao tungkol sa emperor, military service at pagsasakripisyo para sa bansa. May epekto rin ang lumang tradisyon ng samurai. Ang samurai ay mga mandirigma ng Japan na kilala sa tapang, katapatan at pagiging handang mamatay sa laban. Kahit wala na ang samurai noong 1930s, ginamit pa rin ng Japanese military ang ilang ideya nila para turuan ang mga sundalo na huwag sumuko kahit delikado na ang laban. Malaki rin ang respeto ng mga tao sa emperor. Itinuro ng government na ang emperor ay special at dapat sundin. Kaya maraming sundalo ang naniwalang malaking tungkulin ang lumaban at magsakripisyo para sa Japan. At heto pa, sa tradisyong Shinto ng Japan itinuturing ang pamilya ng emperor na nagmula kay Amaterasu, ang diyosa ng araw. Dahil dito, itinuro sa mga tao na ang emperor ay may espesyal at sagradong lugar sa Japan. Ginamit din ng government ang paniniwalang ito para palakasin ang katapatan ng mga tao sa emperor at sa bansa. Ginamit din ng military ang ilang ideya mula sa Bushido gaya ng katapangan, katapatan at pagiging handang mamatay sa laban. Pero mahalagang maintindihan na hindi sapat ang lumang kultura para ipaliwanag ang lahat ng kademonyuhan ng Japan noong World War II. May malaking pagbabago rin sa Japan noong panahon bago ang digmaan.
Isang magandang halimbawa nito ang pagtrato nila noon sa mga bihag na sundalo. Sa Russo-Japanese War at World War I, may mga pagkakataong maayos ang naging pagtrato ng Japan sa mga bihag. Nagbago ang kilos ng Japanese military paglipas ng panahon. Bago ang World War II, dumami ang problema sa Japan. Isa rito ang sama ng loob nila sa mga Western country. Gusto ng Japan na tratuhin silang kapantay ng Europe at Amerika, kaya naging brutal sila. Pagkatapos ng World War I, sumali ang Japan sa peace talks sa Paris. Nagmungkahi ang Japan na ilagay sa bagong League of Nations ang ideya na dapat pantay ang pagtrato sa mga bansa at kanilang mga mamamayan kahit magkaiba ang lahi. Pero hindi na isama ang proposal na ito sa final agreement. Para sa maraming Japanese, isa na naman itong senyales na hindi sila tinatrato bilang tunay na kapantay ng Western powers. Noong 1922, dumating naman ang Washington Naval Treaty. Kasunduan ito ng malalaking bansa tungkol sa dami at laki ng kanilang pinakamalalaking warship. Binayagan ang Japan na magkaroon ng mas maliit na bilang kaysa sa United States at Britain. Maraming Japanese nationalist ang hindi natuwa rito dahil pakiramdam nila ay inilalagay ang Japan sa mas mababang pwesto. Pagkaraan ng 2 taon, gumawa din ang United States ng batas na halos hindi na nagpapapasok ng mga Japanese na gustong manirahan sa Amerika. Lalo nitong pinalakas ang pakiramdam ng ilang Japanese na ayaw silang tanggapin bilang kapantay ng West. Kasabay ng mga problemang ito, nagbabago rin ang politics sa loob ng Japan. Noong 1921, pinatay si Prime Minister Hara Takashi. Isa siya sa mga leader na sumusuporta sa civilian government at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Ang kanyang pagkamatay ay isa sa mga senyales na nagiging mas magulo at marahas ang politics ng Japan. Pero may mga pagbabago ring nagbigay ng mas malaking boses sa ordinaryong tao. Noong 1925, pinalawak ang karapatang bumoto sa halos lahat ng lalaking Japanese na nasa tamang edad. Dati maliit na bahagi lamang ng mga lalaki ang pwedeng bumoto dahil kailangan nilang pumasa sa mataas na tax requirement. Pero kasabay nito, gumawa rin ng government ng Peace Preservation Law. Ginamit ang batas na ito para pigilan ng mga grupong gustong baguhin ang sistema ng Japan, lalo na ang mga communist. Kaya kahit mas maraming lalaki na ang pwedeng bumoto, mas mahigpit naman ang government sa ilang political group. Pagsapit ng 1920s, hati ang direksyon ng Japan. May eleksyon at civilian government pa rin, pero lumalakas din ang takot sa communism at galit sa West. Habang tumitindi ang problema sa economy at politics, mas maraming tao ang nawalan ng tiwala sa mga politician. Dahil dito, mas lalong lumakas ang military sa government. Mas lalo pang humina ang tiwala ng maraming Japanese sa civilian government dahil sa problema sa economy. Noong 1927, nagkaroon ng malaking problema sa mga bangko sa Japan. Maraming bangko ang nahirapan dahil sa utang at may ilan ding nagsara. Pagkatapos nito, dumating ang Great Depression na nagsimula noong 1929. Bumagsak ang negosyo at exports ng Japan at maraming pamilya ang nahirapan. Dahil sa hirap ng buhay, mas maraming tao ang nagsimulang mawalan ng tiwala sa mga dating politician. Samantala, mas lumakas naman ang mga grupong naniniwalang military ang makakapagpalakas sa Japan. Hindi rin naging madali para sa mga leader na kumontra sa kanila. Noong 1930, binaril si Prime Minister Hamaguchi Osachi ng isang nationalist. Nakaligtas siya noong una, pero namatay siya dahil sa mga komplikasyon ng kanyang sugat noong sumunod na taon. May mga grupo rin sa military na nagtangkang patalsikin ang government noong 1931. Nabigo ang mga plano nila, pero ipinakita nito kung gaano kalakas na ang loob ng ilang military officers na makialam sa politics. Habang nangyayari ang lahat ng ito, patuloy namang lumalakas ang military sa Manchuria. Gaya ng natalakay na, kumilos ang mga Japanese troops doon kahit hindi malinaw ang pahintulot ng government sa Tokyo. Nang hindi sila mapigilan, nakita ng ibang military officers na kaya nilang gumawa ng malalaking desisyon kahit hindi sang-ayon ng civilian government. Pagdating ng early 1930s, mas mahirap na para sa mga politician na kontrolin ng military. May government at mga civilian leader pa rin ng Japan, pero napakalaki na ng influence ng army at navy sa mga desisyon ng bansa. Hindi ito nangyari sa isang araw. Unti-unti itong lumakas dahil sa takot, political violence, problema sa economy at sunod-sunod na pagkakataong hindi napigilan ng military. Pagsapit ng 1930s, mas maraming importanteng desisyon ang naapektuhan ng mga military leader. Ang ilan sa kanila ay naniniwalang kailangan pang palawakin ng Japan para magkaroon ng mas maraming lupa, resources at kapangyarihan.
Kaya nang lumawak ang digmaan sa China at kalaunan sa ibang bahagi ng Asia, ang military na dati ay isang bahagi lamang ng government ay naging isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Japan. Ito ang isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit naging mas agresibo ang bansa bago at habang nangyayari ang World War II. Pero hindi rin sapat na sabihin na military lamang ang dahilan ng lahat. May mga government officials, nationalist groups, at ibang leader na sumuporta rin sa paglawak ng Japan. May mga ordinaryong Japanese naman na hindi sang-ayon pero naging mas mahirap ang hayagang pagkontra habang humihigpit ang kontrol ng government at military. Sa huli, ang nangyari sa Japan ay hindi simpleng kwento ng isang masamang leader na biglang kumuha ng kapangyarihan. Unti-unting humina ang civilian government habang lumalakas ang military at mga grupong gustong palawakin ng Japanese Empire. Kapag hindi napigilan ang paggamit ng puwersa, naging mas madali para sa Japan na pumasok sa mas malalaki pang digmaan. At ang naging resulta ay napakalaking pinsala hindi lamang sa Japan, kundi sa milyon-milyong tao sa buong Asia.